Test mic. 1, 2, aba. Clear ba ako mga kababayan? Ayan, live na po tayo. Mga boss, chief, amo, sir, ayan mukhang okey naman yung audio natin. Medyo napaaga 'no, dapat itong live natin, 30 minutos, 'pag 30 minutos 'no, pang mag-uumpisa. Kaya lang inumpisahan na po natin mga kababayan, mukhang exciting ang mga nangyayari. Mga boss, chief, amo, sir, eto po, kamusta po kayong lahat? Shoutout muna natin yung unang-unang, walang sawang sumusuporta sa atin na si Sir Edwin Aribe. Ayan, sa lahat po ng vlog po natin hindi mawawala si Sir Edwin, eh. Gusto ko 'tong gusto kong ma-meet minsan 'to sa Miami. Sir Edwin, alam niyo po, hindi ko sure kung May or bandang May, Sir Edwin, diyan po sa May, June? May, bandang May, Sir Edwin. Diyan po sa Miami ginaganap yung Formula 1, ano? Alam ko nag-umpisa na yon 2 years ago o last year. Pero malamang sa alamang kapagka pumunta po ako diyan 'no, manonood ako ng Formula 1 dahil naku, baka sabihin, pera ng bayan yung ipanggagastos ko dun sa Formula 1 kasi yung ating presidente mahilig din pong manood ng Formula 1, 'no? Sinabi nila naku, pera daw ng bayan ang 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 ginagamit ng ating presidente pagpunta at pagnood sa Formula 1. Pero isang isang araw, Sir Edwin, dadalawin kita diyan, ano? Si DJ Byron, ayan, shoutout sa'yo brother. Magkano kaya yung doorknob na diamond? Unfair nga po, sabi nila bawal kapatid, sabi nila bawal magdala ng kung ano sa langit o hindi mo madadala ang kahit ano sa langit. Tapos si pastor, may diamond na doorknob doon sa langit. Ano ba 'yun? So umpisahan na po natin mga kababayan, 'no? Umpisahan natin dito, mga boss, sa PCSO. Oh. Ako ay nananawagan sa sambayanang Pilipino. Saglit lang. Nanawagan ka kaagad, Nananawagan daw po si Sandra Cam. Sino po ba si Sandra Cam? 'No? Kailan ba siya naging PCSO? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Yun ba siya naging PCSO? Correct me if I'm wrong, pero check na natin para sure ball tayo. Sandra Cam, PCSO. Ex-PCSO, released from detention. Released from detention. Di ko lang matandaan kung kailan yung, naging PCSO siya, pero ex-PCSO siya mga kababayan. Nananawagan siya sa taong bayan, 'wag muna daw pong tumaya sa loto, 'no, dahil nanakawin daw po yung mga pera sa PCSO, sa loto mga kababayan. Tuloy muna natin. Na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag ka... Grabe. Malupit magparatang. Ang general manager ay si magnanakaw na Robles. So sabi ko, wow, siya lang ang magaling. Mga kababayan, siya lang ang magaling. Kayong tataya sa loto! Mga magnanakaw, yan po yung prayer rally, Mga magnanakaw, ibagsak! Mga magnanakaw, ibagsak! Ibang klase, Tapos, yan nga, tama si DJ Byron natin. Pag nakasuhan, mga boss, chief, amo, sir, pag nasabi, kinasuhan ni Mel Robles, dahil sinabihan na magnanakaw, sasabihin nila, ginigipit sila. Kahit, paano naman po, kahit wala pong mga kahit po walang mga ebidensya kung ano-ano ang mga pinagsasasabi, 'di po ba? Gusto ni Sandra Cam ipamukha sa mamamayang Pilipino na siya lang ang magaling. Win! Mga magnanakaw, itak win! Mga magnanakaw, itak win! Mga magnanakaw, itak win! Noong kapanahunan namin, during the Duterte administration. Yung kapanahunan daw po nila nung Duterte administration, doon siguro siya PCSO, no? Ikaw lang magaling, Tuwing may sakuna. Oh. Mark,
tuwing may sakuna, maglindol, bagyo, o may baha, ang PCSO ay nangunguna sa pagbibigay ng ayuda. Ayun naman pala. Sila lang po yun, mga kababayan. Sa tingin ko gusto siguro nitong makabalik. Ano? Sa PCSO. Gusto niya siguro siya ulit yung humawak sa PCSO. Kaya, ang ginagawa, paninira. Kahit na magsalita siya na magnanakaw si Mel Robles, walang ebidensya, basta masira lang po. Kasi ang akala nila, mga kababayan, kapag po nasira na nila yung PCSO, kaduktong na po yung gobyerno ng Pilipinas. Mga bossing. Uulitin po natin, no, pinatawag si Mel Robles, may yagbol, sumarap sa Senado. O, sabi ng Senado, kailangan namin yung mga dokumento, yung mga pangalan, yung mga tao na nanalo diyan sa sinasabi niyong loto para mapatunayan na walang lokohan at walang dayaan. Ibinigay po. Nakipagsagutan pa po kay Senator Rapi Tulfo, mga bossing. Ano tong sinisigaw ni Sandra Cam? Wala. Ngaw-ngaw lang po. No? Ngaw-ngaw lang po. Sila lang po ang magaling nung panahon nila. Nung mag-ground zero ang Pampanga, dumating kagad ang ating mahal na Pangulo doon at ang hinanap ang PCSO. Kaya takbo kami kagad punta doon. Nakita namin hanggang sa mga etas, namigay kami. Iba ang ayuda, iba ang financial assistance. Nang magkaroon ng ang Katanduanes, ganun din ang ginawa namin. Sa iba-ibang parte, sa bandang sa norte, nang nagkaroon ng baha. Sa Mindanao, sa Visayas, kagad makikita nyo ang mukha ng PCSO. Mga boss, Chief Amo, sir, hanggang sa ngayon po, no? Kahit iba na po ang namamahala, kahit sila Mel Robles na po ang mga namamahala, mga kababayan, kitang-kita pa din po ng taong bayan, no? Na patuloy pa din po yung pagtulong ng PCSO. Kayo na po mismo ang nagsasabi diyan, mga bossing, no? Kayo na po ang nagsasabi diyan, yung mga asawa namin, yung mister namin, ganito, ganyan. Hanggang ngayon patuloy na nakikinabang sa PCSO. Sabi ni Francis Cayetano, kawawa kasi siya hindi na-retain sa PCSO. Kaya yun yung binabanat nila no? Ay Diyos ko po. Bakit ba nagkakandara pa kayo dyan sa PCSO? Hindi na kayo binalik Hindi na kayo pinagstay dyan. Bakit? Yun ang tanong ng taong bayan ngayon. Bakit hindi kayo ipinagpatuloy, no, na mamuno diyan sa PCSO? Yun ang tanong ng taong bayan. Pero ngayon, nagkaroon ng baha sa Davao. Maraming sakuna. May nakita ba kayong mukha ng PCSO? Wala! Mga kababayan, yung Davao na baha, yan, sinisisi nila sa PCSO. Siguro etong sila Sandra Cam, sanay po doon sa mga mga bossing. Sanay po doon sa photo op tayo, kailangan makita lagi tayo, ganito, ganyan. Kailangan lagi tayong may mga picture taking. Ito pong pamumuno ng gobyernong Marcos, mga boss. Wala nang ganyan-ganyan. Maibabalita kahit wala nang mga picture-picture, okay na yan. Walang problema. Ang importante na ipapahatid sa taong bayan yung mga kailangan. Yun naman po, 'di ba mga kababayan? Ako ramdam ko dito kay Sandra Cam, mga bossing, na ramdam ko na gusto lang nitong makabalik at makuha ulit yung pwesto niya sa PCSO. Wala. Baka no? Baka may nakitang butas kaya hindi na ulit pinabalik doon sa PCSO, mga kababayan. Ganun lang naman po yun Kung magaling ka, sige, tuloy-tuloy mo ang trabaho mo dyan. Pero kung hindi ka magaling, wait, teka lang. Sa gilid ka muna. Okay. No?